Alam po ninyo, sa kasalukuyang galaw nitong si Sara Duterte, matapos makulong ang kanyang ama na si Duterte dyan sa ICC, sa The Hague, Netherlands ICC. Ano nga? Napansin na natin na mas marami na siyang batikos na ginagawa ngayon. Kaliwat kanan. Batikos kay Pangulong Marcos, batikos sa Kongreso, batikos kay Speaker, batikos sa mga prosecutor. Okay? Ngayong papalapit na po ang eleksyon at after election ay magkakaroon na po ng impeachment trial. Ako, inaaral ko itong kanyang mga ginagawa. Alam nyo, sa akin personal na analysis at opinion, hindi ho galawang pang national, hindi galawang pang national leader ang galaw ni Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kanyang mga sinasabi ngayon, may mga halong personal, pamimersonal, malayo sa issue. At yung lehitimong mga issue naman, ay kanya naman hong binabanatan pa sa halip ay suportahan. Ito, iisa-isahin ko sa inyo. Di ba? Nakakulong ang kanyang ama dahil sa crime against humanity. Mga Pilipino ang biktima dyan at complainant. Ang gobyerno ni Pangulong Marcos, ang kanyang sinisisi sa pagkakahuli. Hindi niya sinisi ang mga complainant before ICC. Hindi niya sinisi ang kanyang ama at ang mga kapanalig ng kanyang ama kung bakit nagkakaso at nakulong si Duterte doon sa paglabag sa karapatang pantao. Ang sinisisi niya si Pangulong Marcos. Ang sinisisi niya ang gobyernong ito at hinahaluan pa nila ng personal. Diyan pa lang sa isyong yan. Pagdating naman kay Speaker, kanya rin pinipersonal dahil ang akala niya at ang kanyang paniniwala, si Speaker ang nasa likod ng impeachment at article of impeachment at yung impeachment na gagawin, trial na gagawin sa Senado. Tapos na po ang Kongreso dyan. Dahil ang Kongreso ang complainant, ang Kongreso ang prosecutor, sila'y haharap na ho sa trial. Kahit anong paninisi ni Sara kay Speaker, wala na siyang magagawa. Hindi na babalik sa Kongreso ang impeachment dahil nandoon na sa Senado, tapos na sa Kongreso. Yung sinasabi naman niyang mahina ang mga kaso, mahina ang mga ebidensya at saka kaso at confident daw sila na kanyang malulusutan. Yan po ay isang statement na hindi rin ho bagay sa kanyang posisyon bilang pangalawang pangulo, bilang isang abogado. Magta-trial pa lang, betrayal of public trust, graft in corruption at marami pang iba. Parang overconfidence. Anong kanyang pinanguhugutan? Bakit ang kanyang kumpiyansa ay napakataas na kanyang malulusutan? Dahil ang kanyang paniniwala ay ang mga senador ay magiging bulag at bingi sa ebidensya pagka kanyang kakampi na. Yan din ba ang dahilan kung bakit kaliwat kanan siya ng panliligaw sa mga kandidatong senador, kandidato ng kanyang ama at kandidato ni Pangulong Marcos na kanya sinusuportahan, katulad ni Camille Villar, Amy Marcos, at yan din ang galaw ni Robin Padilla. Di ba? Confidence ba sila dahil yung mga senador ay magbubulag-bulagan at kakampi sa kanya? Ibabaliwala ang kawalan ng tiwala ng taong bayan dahil sa graft in corruption sa 612 milyong halaga ng confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President. Ayan po yun. Okay? Yan po yung nakikita nating dahilan na sinasabi nating medyo malabo, actually malabo sa isang abogado at sa isang Vice President na napakataas ng posisyon na kanyang ibaba ang level ng argumento tungkol sa mga nangyayari. Dapat tahimik lang siya, aralin ang ebidensya. Dapat sumuporta na lang siya, kung hindi man, huwag na lang niyang batikusin. Katulad nung 20 pesos na rice na gagawin ng gobyerno. Bakit kailangan niyang batikusin yun? Ayaw niya? O sino mahirapan pag hindi natuloy yun? Di ba masang Pilipino? Nakaramihan dyan ay mga Duterte supporters o DDS.
supporters ng mga Duterte ang makikinabang dyan sa 20 pesos na rice. Ay bakit binabatikos niya? Ayaw niyang malapit ang gobyernong ito sa masang Pilipino? Nagsiselos ba siya? Nakabakabad ng huli magbaligtara na yung mga Duterte supporters? Sasama na sa gobyerno dahil nakikita nila ibinababa na ang presyo ng bilihin, lalo na ang rice. Yun ba ang kinatatakutan ni Sara? Nagtatanong lang po. Kasi yung programang yan, kung hindi ka kontento, dapat manahimik ka na lang. Huwag mo nang batikusin kasi naikapakanan ng mahihirap na Pilipino ang siyang tinutulungan ng pamahalaan at lehitimong programa ng local and national government. So sa akin po nakikita sa galaw, sa mga rally, speeches, at saka po press conference, interview, yun pa yung isa pang napapansin ko dyan, parang hindi aware, parang hindi updated si Sara sa mga balita. Kaya pag siya in-interview at ginatungan ng media na nag-i-interview sa kanya o mga vlogger na nag-i-interview sa kanya, sinasakyan niya kahit fake news. Sinasakyan niya kahit hindi totoo. Pinaiinit siya sa interview, sumasakay siya, kaya sumasablay. Kasi kung alam mo ang totoong issue, hindi ka sasabay doon sa sinusubo ng mga interview ng media. Dapat kukontrahin mo yun kung alam mo yung totoo. Pero yung ayunan mo, sang-ayunan mo, yung sinusubong tanong na hindi mo malaman kung saan galing ang tanong at hindi naman totoo, sasang-ayunan mo, kaya sasablay ka. Yan po yung sinasabi ko na ang tingin ko, hindi siya updated. Hindi niya alam ang maraming mga balita. Pag in-interview siya, kung saan nanggaling ang tanong at nanggaling sa media, yun na lang ang kanyang aayunan, gagatungan at susuportahan. Wala siyang sariling pag-aaral. Wala siyang sariling ebidensya kung paano i-justify yung sinasabi na nagtatanong sa kanya at ang kanyang mga sagot. So, pang-local ang galaw. Hindi pang national leader. Hindi pang national na posisyon ang galaw ni Sara Duterte sa aking opinion. Okay? So, siyempre, yung pong mga DDS at mga troll, magagalit yan. Kasi pare-pares ang ugali nila. Pare-pares ang kababaw nila. Pare-pares ang style nila na pag nakante ang kanilang maling ginagawa, galit na. At parang mga aaway na. O parang kung ano man ang gustong gawin. Wala po yan. Para sa akin, ang mga nangyayari at mangyayari pa at ginagawa ng gobyerno, dapat suportahan na lang. Kung hindi kayo makasuporta, manahimik na lang kayo. At yung tinutulungan ng mga ng gobyerno ng mga mahirap na Pilipino, yan ay galing sa inyo. Dahil maraming Marcos loyalists, maraming Marcos supporters, matino ang trabaho. Hindi sila troll. Matino ang trabaho dahil rumirespeto sa ating mga batas. Hindi sila mahilig sa rally. Di katulad ng mga DDS, gamit na gamit ang kahirapan sa kanilang mga interes, pampolitika, rallying, pang-personal, panlalait. Yan pa yung matindi, yung sobrang panlalait ni Sara Duterte. Hindi yan dapat niya ginagawa. Isipin mo yung congressman ng 2nd District ng Maynila, sasabihin niya malaki daw ang liig o wala ng liig. Masyadong, anong kinalaman ng pisikal na pangatawan ng isang tao sa isyong kampanya at politika ngayong papalapit ang eleksyon? Wala. Pero pati yung liig na may liig, katawan ng may katawan, dahil lang siya inimbestigahan ng Kamara at mga congressman ng Maynila, ang isa sa mga active dyan, pinipersonal niya. Pati yung katawan ay, pati yung pagkatao ay sinisilip. Anong klase? Pang-local, unprofessional, okay? Ang galaw. Yan po yung aking opinion diyan sa ginagawang ito ng pangalawang Pangulo ng Bansa. Please like and share. Subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking mga channel. Dito, Mike Abby Opinions, at dun po sa kabila, MA Pinoy TV.